Taong 2045, nagbalik ang espiritu ng kalikasan. Nagsimula ng gumuho ang bughaw na bituin. Bumukas ang daan patungo sa ibang mundo. Dumating ang panahon ng enerhiya. Mga mandirigma at pagsasanay sa katotohanan. Lumabas ang mga mundo ng mahika, kasaysayan, teknolohiya, at alamat. Mula pagkabata, nag-aral ako ng martial arts. Naranasan ang maraming pagsubok. Sa wakas ay makakakuha na ng Yuan Energy. Maging isang Yuan Energy user. Ngunit nahulog pa rin sa ambush. Nawala ang pagkakataon sa Yuan Energy. Akala ko dati, mamamatay akong tahimik at hindi kilala. Ngunit ako'y muling isinilang. Bumalik 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Sa araw na magbabago ang mundo. Ang 12:00 ang pagbubukas ng daanan sa ibang mundo. Hindi ko na muling palalampasin sa pagkakataong ito. Ang oras ay hindi nagpapahintay. Batay sa impormasyon mula sa nakaraang buhay. Kailangan kong kumilos agad. Haha, kaibigan. Saan ka pupunta? Ang pangalan ko ay Zupan. Pwede mo akong tawaging Zupangit. Sa Jiangkanyan City. Ano ba ang pinapanood mo? Hindi ka ba balak magbasa ng buong libro? Mukhang nakainom ka na ng marami. Matulog ka na lang muna. Haha, na. Talagang hindi ko alam kung sanay na siya sa mga tao. O baka dahil lang sa nainom siya. Sige, tuloy lang sa pagbabasa. Sandali na lang at darating na. Ang unang ibang mundo. Nandito lang. Sa nakaraang buhay walang pumasok dito. Lahat ito ay nakuha sa pamamagitan ng panghuhula sa kalaunan. Sayang, nang makuha ito. Nawala na ang lugar na ito. Narito na. Dito ako naipadala sa panahon ng Republika. Giant Kang. Pumasok na tayo. Darating na si Ginoong Jiu. Si Sham. Ang Sham na sinasabi niya ay ang leader ng Hejugang. At ako, sa mundong ito ay walang iba kundi isang alalay. Kadalasan ay kumikita lang ng kaunting tip. Matagal na akong may buhay na nakataya sa aking sinturon. Kahit na ito ay isang mababang posisyon. Ngunit bilang alalay, dapat ay walang katapusang laban. Sa aking landas ng pagsasanay sa martial arts, ito ay kapaki-pakinabang at walang masama. At dito marahil ay mayroon din akong hinahanap na enerhiya. Ay naku, nakakasuklam, huwag na. Hindi maganda. Jian Kang, bilisan mo. Hindi ko akalain na ganito kabilis ay may laban na. Li, hayop ka. Lumabas ka dito. Dumating ka sa tamang oras. Wala si Ginoong Jiu. Anong kailangan mo, sabihin mo sa akin. Ikaw ay aso ni Li Wangbad. Sakto, sabihin mo sa kanya. Ang lugar na ito ay akin na, Wang Laoba. Hindi ko akalain na may isang matandang Wangbad na mga has na makialam. Ay nako, ang takot ko talaga. Kung marunong kang makinig, umalis ka na agad. Anong sasabihin mo sa akin mamaya? Lolo. Tarantado. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Sobra namang mahina naman ito. Mukhang hindi naman nasa mga taong ito ang enerhiya ni Yuan. Ito ang ginawa mong pag-aalis sa grupong ito. Ginoong Jiu. Hahaha, ang galing mo. Kung wala ka, hindi ko alam kung gaano ako malulugi. Ginoong Jiu, ito ang dapat gawin ni Jian Kang. Pinayagan mo akong magbantay. Hindi ko pwedeng ipahamak ang iyong reputasyon. Hahaha. Mula ngayon, ikaw na ang kapatid ko. Sa lugar na ito, ikaw na ang masusunod. Kayo, ayusin niyo na ang lugar na ito. Pupunta ako para makipag-inuman kay Jiang. Ginoong Jiu. Ito ang nararapat sa iyo. Mula ngayon, marami kang makukuhang benepisyo sa akin. Jiang, mamaya ay alis ako para sa isang malayuang biyahe. Dito, ikaw na ang bahala. Gawin mo ang gusto mo. Salamat sa tiwala, Jiu. Ano ito, Jiu? Nandito ang mga contact details ng ilang kaibigan ko. Kung may problema, kontakin mo sila. Ano itong card na ito, Jiu? Hahaha. Baka siguro si Kuya Jiang sa sobrang inom. Walang card dito.
Hindi makakita si Juye. Ibig sabihin yan na ipadala na ang gabay sa aking misyon. Hindi ko inakalang makakakuha agad ako ng clue nang kakarating ko lang dito. Huho. Sasabihin mo pa ba? Medyo nahihilo ako. Sige, mauuna na ako. Jiang, kailangan mo pang mag-practice sa pag-inom. Bumalik ka na at magpahinga. Sobrang astig ng ganitong uri ng yuan. Dapat ang misyon ay nasa isang tahimik na lugar. Sobrang tahimik naman ito. Bahala na, hindi na mahalaga kung ano ang misyon. Kukunin ko lahat ito. Mukhang nandito na ang Yuan Neng. Ang daming matitibay na bagay. Saan ba talaga ito nakakabit? Yung dalawang tang na espada, binili ko na. Hahaha. Kapatid, ito ay gawa sa mineral ng ibon mula sa malalim na gubat. Ang presyo ay 50 tael ng pilak. Ikaw. Sapat na ba ito? Sapat na, sapat na, sapat na. Hey, kunin mo na ng maayos. Sobrang talas ng blade nito. Huwag mong ilabas ang espada ng mabilis. Huwag mong masugatan ang sarili. Ito ay hindi yuantong. Ito ay isang kayamanan mula sa alamat ng yuantong na makakapaghatid sa ibang mundo. Hindi ko akalain na swerte ako. Ang yuantong ay ang pinaka-espesyal na bagay sa ibang mundo ng yuantong. Maaari itong maging armas, bagay, o impormasyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang epekto. Basta't matapos ang kaugnay na misyon, maaari nang umalis sa ibang mundo. Nandito na ako para sa misyon. Nakakainis, busog na ang mga lamok. Bakit hindi pa lumalabas ang mga taong may kinalaman? Lahat ng mga tauhan mo na may apelyidong Li ay patay na. Gusto mo pang tumakas? Kung hindi kita ginawang giniling na karne ngayon, isusulat ko ang wang ng baligtad. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Huwag mong isipin na dahil marami kayo, mananalo kayo. Bakit siya hinahabol niyan, Ninth Lord? Siguro nga. Totoo nga pala. Kailangan na nating kumilos. Mamatay ka na, sa parehong araw next year magiging araw ng iyong kamatayan. Tapos na. Humarap si Ninth Lord. Ikaw. Ikaw. Nagtatangkang pumatay sa kapatid ko. Jiang Kang, paano ka nandito? Balik tayo. Kailangan munang linisin ang kaunting kalat. Sa ganitong kakayahan, naglakas loob pang maging tulisan. Malalaman niyo agad ang agwat natin. Paano mangyayari iyon? Pare, kuya, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay utos ni Sonjay. Kami lang ang nagtrabaho para sa pera. Pakiusap, huwag niyo akong pahirapan. Sa ganitong trabaho, kailangang handa kang mamatay. At higit sa lahat, kung hindi ka mamamatay, paano ko matatapos ang aking tungkulin? Ito ang Yuan Neng. Malinaw kong nararamdaman ang katawan na nagsasanib sa Yuan Neng. Pinaigting at binago ng Yuan Neng. Sa oras na yon, madali ko nang makokontrol ang Yuan Neng. Ang kakayahan ng Yuan Neng na ito ay ang bituin ng langit. Hindi nakapagtataka na maraming tao sa nakaraang buhay. Sayang, masyadong maaga isinara ang unang mundo. Talagang lampas sa pamantayan ito. Wala nang masyadong oras. Puntahan mo muna si Ginoong Ju at ayusin ang Sonjay. Aba, Ginoo, pakiusap, pumasok kayo. Humanap ng magandang pwesto sa ikalawang palapag. Magdala ng isang bote ng magandang alak at 2-3 platito ng pulutan. Ang natitirang pera ay para sa iyo bilang gantimpala. Kapatid, ako ay galing sa ibang lugar para magnegosyo. May gusto akong itanong sa'yo. Mukhang maganda itong kainan. Siguro ito ay pag-aari ng isang mayamang negosyante sa bayan. Ay, kay Ginoong Sun ito, siya yan. Siya ang pinakamayamang pangulo sa Jiangnan. Narinig ko rin na may koneksyon si Ginoong Sun. May mga nagkaroon ng problema dati.
At ang mga yon hindi na nakabalik pa. Mas mainam na mag-ingat ka muna bago ka gumawa ng bagay. Mukhang hindi basta-basta ang mga puwersa sa likod ng Sunji. Pag napatay ko siya, kailangan kong mabilis na umalis sa Jiangnan City. Kaibigan, maghain na kayo ng pagkain. Boss, tawagin niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Di ko alam kung darating si Sunji ngayon. Kung walang mangyari, wala ring saysay. Magandang araw, Ginoong Sun. Talagang mas mabuti ang dumating sa tamang oras. Mukhang nakatakdang mangyari sa'yo ito, Sonjay. Ay, Ginoong Sun, magpahinga ka muna. Malapit nang maihain ang mga pagkain. Ginoong Sun, nais makipag-usap sa inyo si Jiang Kang ng Hejuebang. Tao ba ng siyam na ginoo? Tama, talagang may pagkakamali ang kuya. Ito pong mesa ng nakababatang kapatid. Ako ang nagbayad. Nagbibiro lang. Yung mga tao na ipinadalan nyo dati ay talagang nagdulot ng pinsala kay siyam na ginoo. Hindi ito basta pagkain lang ang makakasolusyon. Nagawa na ang bagay. Ano ang balak mo ngayon? Dahil lahat tayo ay nasa parehong mundo. Kaya't sundin natin ang mga patakaran. Inumin mo ang baso na ito, Ginoong Sun. Walang utang na loob sa atin. Kung ayaw mong uminom. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang buhay at kamatayan. Isang baso, tapos na ang alitan. Pwede, sige lang. Tinatangka mo akong lokohin. Lahat kayo, pasok. Ikaw pa ang nangahas pumatay sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa likod ko? Bahala na kung sino ka man. Sino ang nasa likod mo? Walang problema, patay na lang silang lahat. Talagang mayabang na bata. Subukan mo kung may lakas ka. Mas mabilis ba ang bilis mo o mas mabilis ang bala ko? Imposible, paano may makakaligtas sa bala? Kumakalat lang ang alak sa tubig. Marami ka pang hindi pa nakikita. Hindi ko akalain na magiging halata ang pagpapalakas ng kakayahan ko ngayon. Ngayon, kapag nakakuha ako ng delikadong impormasyon, automatikong nakikilos ang katawan ko upang umiwas sa pinsala. At ang lahat ng aking kakayahan ay lampas sa karaniwan. Sa mata ng mga ordinaryong tao ngayon, para na akong isang nilalang na naglalakad. Patayin mo na, patayin mo na, patayin mo na. Patayin mo na, patayin mo na, patayin mo na. Ay, akala ko hindi pa ako nagsisimula, natakot na ako ng sobra. Kung ganito, mas mabuting pakawalan ka na agad para makaalis ka na. Naisip ko sana na matapos si Sanjay, saka na lang ako alis ng tahimik. Ngayon, ang inay na ang laki. Baka magdulot ito ng problema. Pero nandito na lang ako dito ng 2 araw. Kahit pa magulo pa ito, ano magagawa ko? Basta't sa oras na yon, wala na akong anino. Kung ganon, mas mabuti pang gawing mas magulo pa ito. Uy, patay na si Sanjay. Ngayon, ang bahay kainan na ito ay yun na. Kung aksidente mong nasira ang ilang mesa at upuan, isipin mo na lang na bayad sa pagkakamali. Alam kong tiyak na may tao dito na taga Sanjay. Kung gusto mong maghiganti pagkatapos, nariyan ako hanggang sa dulo. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Jiang Kang. Jiang mula sa Jiangling. Kang mula sa Kangsheng. Sabi nila, ang pagkakataon ay para sa mga handa. Ngayon, huwag magpanggap. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ko akalain na ang panahon ay lumipas ng ganito kabilis. Bigla na lang, nandito na tayo sa oras ng pamamaalam. Kailangan kong bumalik agad para makipagpaalam kay Ginoong Jiu. Si Sanjay, ang walang utang na loob na salot. Noong panahong wala na siyang ibang mapuntahan, ako ang nagbigay sa kanya ng pera, at nagbigay sa kanya ng koneksyon. Tinulungan ko siya ng napakarami. Talagang naglakas loob siyang bawiin ang buhay ko. Ay, hindi ko inasahan. Makikita pa rin ang kwento ni Ginoong Dongguo at ng Lobo. Ginoo, natulungan na kita na maghiganti sa galit mo kay Sanjay. Bukod sa pagbibigay ng ulat, may isa pa akong sasabihin sa'yo. May isang bagay pa akong sasabihin. Matagal na akong nandito. Naghahanda na akong umuwi para magpunta sa bahay. Ayos lang na bumalik-balik sa bahay. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Kapatid ang turingan. Kapatid sa buhay.
Dito, ang meron ako ay tao at pera. Iyan, dalhin mo at gamitin sa daan. Huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa akin. Hindi mo naman kailangan ng ganito karami, Jiuye. Ayoko ng pakiramdam mo. Gusto ko yung pakiramdam ko. Tanggapin mo. Anong nangyayari? Kahit na ito ay isang orihinal na bagay. Madali lang makuha, walang hirap. Diretso mong dalhin ang orihinal na bagay, ang galing naman. Sa karaniwan, ang paglitaw ng orihinal na bagay, tiyak na kasabay ng paglitaw ng bagong mga gawain. Hindi ba? Ano, ang mga gintong bar na ito ay peke? Hindi. Nasa alaala lang ako. Nang magagandang sandali kasama si Ginoong Jiu. Ingat ka, Ginoong Jiu. Hanggang sa muli. Ingatan mo ang sarili mo. Tandaan mong bumalik-balik. Sa wakas, natapos na ito. Sa wakas, makakauwi na ako. Sa totoong oras, 3 oras lang ang lumipas. Ayon sa impormasyon mula sa nakaraan, pagkatapos isara ang unang mundo, bubuksan ng Blue Star ang iba't ibang daanan sa mundo. Dahil ako na ang pangunahing elemental sa Blue Star ngayon, dapat na akong maghanda para sa darating na kaguluhan. Kaya naman, ang pinakamalapit na daanan sa mundo mula dito, ay magbubukas sa kalapit na lalawigan. Ako na ang batang pangalawang mundo, darating na ako. Ayon sa impormasyon mula sa nakaraang buhay, hindi lang isa ang daanan sa mundo sa pagkakataong ito, kaya marami ang pumasok dito. Kailangan kong maunahan sila para makahanap ng orihinal na enerhiya ng mundong ito. Mukhang ito ay isang mundo ng mga nakakaengkantong tao, kaya tiyak na ako ay isang bihasang tao na hindi nagpapakita ng kakayahan. Sino ba ang nakakaalam? Sa pagkakataong ito, ako ay isang ulila na walang mga magulang. Diyos ko, ibabalik mo ang aking pagkatao bilang dako. Pero salamat, hindi nasira ang armas ko. Tulong, darating ang halimaw, tumakbo na. Hindi maganda. Ang lakas ko, grabe. Kung hindi ako naging enerhiya user, siguradong matatanggap na ako ng pagkain ngayon. Maliit na halimaw. Tingnan mo, hindi ako maganda pero papatayin kita. Ano? Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko. Nagsimula na ang kaguluhan. Ang lakas ng halimaw na ito, pinapalayas ako. Wala akong paraan para tumakas. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kahit na mga baguhang demonyo lang ang mga ito, naninindigan pa rin silang manakot dito. Ito. Umalis ka na agad dito. Ang natitirang mga demonyo ay kami na ang bahala. Maraming salamat sa pagtulong, kaibigan. Lumilipad gamit ang espada. Ganito ang paraan ng mga cultivator. Darating ang araw na ako rin ay. Nabigla ang batang kaibigan. Ako ay isang nakatatandang guro ng Dao King Zong. Ang mga iyon kanina ay mga disipulo ng aking sekta. Napansin ko na ikaw ay bata pa. Ngunit mayroon ng kakayahang maitaguyod ang pundasyon. Talagang kahanga-hanga. Nais mo bang sumali sa aming Dao King Zong? Nais ng nakababatang henerasyon. Salamat, Ginoong Matanda. Sektang ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng mataas na antas ng mga kasanayan at impormasyon. Maaaring naroon ang mga pahiwatig tungkol sa orihinal na enerhiya. CJ, kaya't sumama ka sa akin. Ang lugar na ito ay isang hardin ng mga ganoderma ng sekta. Dito ka natapos sa pagsusuri ng pangangalaga at pagtuturo. Kung medyo maganda ang performance, ako na ang magdadala sa iyo sa sekta. Maraming salamat, Elder. Tiwala ako sa iyo. Ay, hindi nakapagtataka na isang malakas na cultivator ka. Bigla na lang nawala. Pero medyo hindi ka responsable. Hindi ko pa nga naitanong kung ano ang pagsusulit. Bagong dating ka pala. Kainin mo itong Nikidan. Maghintay ka sa grupo sa unahan. Malapit nang magsimula ang pagsusulit. Hindi pa ka nakapasok sa sekta.
Bigay agad ng pill. Anong klaseng operasyon ito? Saan ba ito? Anong klaseng pagsusuri ito? Malinaw na ito ay para maging pataba. Naiuwi ako ng mga tao mula sa mundo ng mga Diyos. Ang aking magandang pangalan sa buong buhay ko. Tulungan mo ako. Ayaw ko nang pumasok sa sekta. Gusto kong umuwi. Ayaw kong mamatay. Ako'y bata pa. Gusto kong mabuhay. Iyan kayong mga. Pero ito ay pagkain na binayaran ko. Si Kiao, magbigay ka ng maayos. Ngayon, mamatay ka na. Lahat ay nasa huling bahagi ng pundasyon. Pagsusugod ng walang plano ay para lang sa kamatayan. Naku, ito ay isang problema. Kuya, marunong akong magtrabaho. Magtatanim, mag-aalaga, kahit ano kaya ko. Huwag mo akong gawing pagkain. Lene, gusto mong mabuhay, ayos lang. Pero kulang pa ng isang pagkain ngayon. Sino sa inyo ang magiging pagkain? Pinapayagan siyang umalis. Tingnan mo, ang gwapo niya. Matibay pa ang katawan. Mas mabuti siyang pang-alaga. Hayaan siyang umalis. Mas magaling ang batang ito kumpara sa atin. Ngayon, namatay ako. Ano naman bukas? Sa araw na pagkatapos nito, araw-araw may mamamatay. Hindi ba kayo natatakot na sa hinaharap papatayin kayo niya? Tungkol dito. Tama ang sinabi ng batang ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang pakinggan siya. Nanggugulo lang siya sa isipan natin. Kulang ang isa. Mayroon tayong dagdag na pagkakataon na mabuhay. Kung maganda ang pagkakagawa natin sa mga gawain, makatutulong tayo sa mga matatanda. Hindi ba't hindi na tayo mamamatay? Biro lang, hindi naman sila makakapagpanggap. Huwag kalimutan kung paano tayo nakarating dito. Mas mabuti pang maghiwa-hiwalay tayo at tumakbo. Kulang sila sa tao. Hindi sila makakasunod. Sino ang makakaligtas depende sa kakayahan. Ano na? Kaya nga. Sa huli, pareho rin namang mamatay. Laban na ako. Nakapili na ba kayo? Nag-aksaya ng oras. Sino ba talaga ang pipiliin? Pipiliin namin. Tumakbo na. Ayaw ng alok, parusa ang darating. Lahat kayo'y papatayin ko. Siya ang boss. Naalala ko, hindi ba't gusto niyang manatili? Susuportahan ko ang tao hanggang sa dulo. Ihahatid ang Buddha hanggang sa kanluran. Ang mga binti ko. Nagkamali ako, tutulungan ko kayong hulihin ang tao. Huwag niyo akong patayin, please. Hindi, huwag. Kung hindi ako ginugulo, hindi ako gagambala sa iba. Kung may tao na lumabag sa akin, papatayin ko ang ugat. Hindi sumama, mukhang nakatakas na. Yele, batang ito. Saan ka pupunta? Hindi maganda. Heha. Gusto mong tumakas, hehe. Batang, akala mo ba ako'y isang dekorasyon lang? Ngayon, mahihirapan na tayo. Batang, sumunod ka na lang ng maayos sa akin. O kaya ngayon, dadalhin ko ang ulo mo para mag-report. Hindi tayo makikipaglaban. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanya habang naghahanap ng paraan. Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka. Dumadagundong ang buhawi at mga batong bumabagsak. Ay naku. Ang mata ko. Sumpa, mga walang kwentang tao. Pagsasaksak ng espada. Sumpa. Napakalayo ng antas. Yele, tumakbo ka. Subukan mong tumakbo ulit, tingnan natin. Hindi ka makakatakas. Maging sunod-sunuran ka sa akin bilang aking tagapagpatay. Kailangan bang mamatay ako dito? Nasaan ka na, Yuan Meng? Ayaw kong sumuko. Ayaw kong sumuko. Dito na ba ito nagtatapos? Tigil. Sino ang tatangkaing sumira sa mga kaibigan ko, si Zhou? Nagpapakasaya ka ba?
Sino kayo? Kung sakaling maglakas loob kayong sirain ang aming bagay, alam niyo ba kung sino kayo? Ha? Lalaban ng dugo. Iyan batang hamog. Maswerte ka. Maghintay lang kayo sa akin. Maraming salamat sa pagtulong ninyo. Mukhang naligtas na tayo. Simula pa lang pumasok sa mundong ito, lagi na akong tinutulak. Ang sama ng pakiramdam ko. Matagal na kitang hindi nakita, kapatid Jayang. Lalong gumanda ka pa. Hehe, nakakatuwang makatagpo ka dito sa lugar na walang tao. Tadhana nga. Zeu. Zeu, ang mataba. Hindi ikaw. Paano ka nandito? Mataba, ikaw. Naging makapangyarihan ka na. Hay swerte. Purong swerte. Napasok sa isang maliit na mundo ng hindi ko alam. Naboboard, kumuha ng sirang telebisyon para magpalipas ng oras. At pagkatapos ay nagising. Ang aking pagkakakilanlan dito ay ang bunso ng pamilyang Zhou. Sila ang mga tao ko. Bakit ang swerte ng taong ito? Talagang nakakainis, mas maganda pa ang iba. Uy, okay ka lang ba, Jayang? Wala, pagod lang ako. Ito ang rejuvenation pill. Napansin ko na ang ating enerhiya ay maaari ring maibalik gamit ang mga pill mula sa mundo ng mga cultivator. Kapag kinain mo ito, magiging okay ka na. Salamat. Sa ating dalawa lang ang tadhana natin. Huwag kang mag-alala sa akin. Kahit na medyo walang pakisip hanggat this week. Pero matapang at tapat naman siya. Ay, anong nangyayari? Ito ay direksyon ng espiritual na halamanan. Sandali lang. Baka nagiging hinog na ang mga espiritual na halaman na pinakain nila dati. Dapat na tayong umalis agad. Yung mga masamang kulto gumawa ng ganitong kaguluhan. Baka may iba pang mga malalakas na tao. Kung hindi tayo tatakbo, huli na ang lahat. Tama nga. Kung magtatagal pa tayo dito, baka hindi tayo makalabas. Tara na. Jayang, ano ito? Ito ay isang pahiwatig na nakikita ng mga yuaning. Kailangan lang itong mahanap at masipsip. Makakakuha tayo ng bagong kakayahan. Mapapalakas ang ating lakas. Talaga bang kahit saan ay okay lang, sir? Pero ang babala mo ay nakatutok sa tigang na puso. Binibiro mo lang ako, di hindi na lang kukunin. Hindi kukunin, hindi pwede. Kapag nakuha mo, magbubukas ang portal sa ibang mundo para makaalis dito. Kung hindi, maghihintay ka na lang dito magpakailan pa man. Ay. Sige, tara. Hahaha. Basta makuha ko lang ang hinog na dugo lila na bulaklak. Makakamit ko na ang isang araw na milya-milya at magiging malakas. Di nakapagtataka na ginagamit ng mga demonyong ito ang tao bilang pagkain. Sa harap, tayo ang magpapasok sa kanilang linya. Kapatid Jayang, lahat ng mga demonyong ito ay nagsisimula sa huling bahagi ng pundasyon. Kahit manatili tayo dito buong buhay natin, ayos lang din. Mas mabuti na ito kaysa sa mamatay. Umalis na tayo. Huwag magpanik. Mayroon ka bang paraan o kagamitan para sa sama-samang pagtakas? Aba, mayroon. Ito ang disposable teleportation talisman na ibinigay sa akin ng pamilya ko. Maaari tayong dalhin ito sa isang random na lugar na 100 milya ang layo. Kaya hindi na tayo kailangang tumakbo. Gamitin mo ang iyong pagkakakilanlan bilang bunsong anak ng pamilyang Zhou. Ipakalat ang balita dito. Nasa iyo ang pagkakakilanlan na yon. Hindi ka dapat mag-alala kung walang maniniwala. Maraming mga cultivator ang darating para tumulong. Upang ayusin ang mga daga sa kalye. At samantalang nagkakagulo, makikinabang tayo. Nagnakaw ng yuan energy at tumakas. Huwag. Ako na ang bahala sa pag-activate ng talisman anumang oras. Maghanda ng tumakas. Wala akong interes sa yuan energy. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Sige, ihanda mo ang talisman. Sa oras na yon, kumilos ayon sa sitwasyon. Hindi, siya ay naging mature na. Hahaha. Naging mature na ako, magiging walang kapantay na ako.
Hindi ba may dumi ako sa katawan? Simula nang dumating ako sa mundong ito, hindi pa ako nakaranas ng magandang pagkakataon. Lene, ikaw karapat-dapat ka bang humawak ng dugo ng bulaklak? Ang bulaklak na ito ay para sa akin, si Zhang Qingfan. Nagtutulungan tayo sa masama. Kung hindi lang ako kulang sa lakas. Siguradong papatayin kita, human trafficker. Para malaman mo kung bakit ang mga bulaklak ay napakakulay ng pula. Zhang Qingfan, ikaw na matandang walang hiya. Gusto mong kunin ang bunga. Panaginip lang. Nagsimula ang pagbibigay proteksyon. Hahaha. Matandang lalaki, akala mo ba wala akong paghahanda? Ngayon, nasa simula ka pa lang ng gold core na antas. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Mga kapatid, sama-sama tayo. Talagang isang grupo ng mga nakakadiring insekto. Magandang pagkakataon. Ikaw na naman, maliit na hayop, may lakas ka bang manghamak? Mamatay ka. Nangungunang pagkabigla. Dugo ng galit. Mas mabilis pa. Kulang na lang ng kaunti. Paano mangyayari iyon? Nagising ang 5 elemento sa ganitong oras. Maganda, hindi lang ang antas ang tumaas. Nakatanggap din ng isang kapaki-pakinabang na espiritual na ugat sa mundong ito. Ngayon ay mas madali na ang atake at depensa. Walang hiya. Maliit na bastardo, ilabas mo ang bulaklak. Mga bagay na hindi alam ang panganib. Ibigay mo ang buhay mo para ilabas ito. Lupa at gulong. Mga simpleng kasanayan. Bigyan mo ako ng sira. 5 elemento ng apoy. Sumiklab. Hindi maganda. Hindi makakaiwas. Lene, mamatay ang kaibigan, hindi mamatay ang pobre. Kaibigan, ipahiram ko sa'yo. Mamatay ka, maliit na hayop. Sumpain si Laudeng. Mapanlin lang. Yene, kahit na pinipigilan ang antas. Ang pagpatay sa'yo ay parang pagpatay sa aso. Pagsunod ng nakalilitong baging. Yene, hindi ito kundi maliit na kasanayan. Sobra ka namang nagmaliit sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matrap si Lolo Deng. Kung hindi, mauubos din siya sa katagalan. Sandali lang. Kaya kong kontrolin ang tubig. Kung babawasan ko ang temperatura, magiging yelo siya. Tuloy ang agos. Tumakbo ka. Hahaha. Ganyan ka lang, matatawag mo ng pag-atake. Kahit magmasahe pa ako, parang kulang pa rin. Hahaha, magiging matandang ice pop ka na. Tingnan ko kung matatawa ka pa rin. Hydrogel. Paano naman ito posible? Tandang alaala. Bangkay. Magpapatuloy pa ba tayo? Wala na, huwag na. Patay na ang mga boss natin. Nagmamadaling maghatid ng gulay. Uuna na ako. May punto ka, hintayin mo ako. Sabay-sabay nilang kontrolin ang 5 elemento. Pakiramdam ko ay naubos na ako.
Ang galing mo, Kuya Jiang. Napatay mo pa ang tatlong kalaban. Hoy, huwag nang magpasikat. Hoy, tigilan mo na. Umalis na tayo dito muna. Ah, tama. Nakuha na niya ang enerhiya. Pwede na ba tayong makaalis sa lugar na to? Kakaiba. Bakit walang nararamdamang daanan pabalik? Ah. Anong nangyayari, Kuya Jiang? Malapit na ba tayong makaalis? Walang anunsyo ng pagbabalik. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't nakuha na natin ang Yuan Energy? Walang babalik na pahiwatig. Isang posibilidad lamang. Hindi lang isang Yuan Energy ang mundong ito. Kailangan nating makuha ang lahat ng Yuan Energy para makaalis. Ah. Hindi naman, kailangan pa bang manatili sa lugar na ito? Dahil hindi tayo makaalis. Ikaw dito ay anak ng pamilya Zhou. Dapat mas marami kang impormasyon kaysa sa akin. Uy, may maaasahang matutuluyan ba? Lanan. Meron. Dao Qingzong. Hahaha. Lumabas ako ngayon dahil pinapalayas ako ng pamilya ko papuntang Renzong. Iyan ay isang malaking sekta. Kasalukuyan silang tumatanggap ng mga disipulo. At maraming mga bihasa sa loob. Sapat na upang mapanatili ang buhay. At makakakuha pa tayo ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Mukhang medyo nakakaengganyo nga. Walang oras na dapat sayangin. Tayo'y magtuloy na. Jiang Jie. Simula ngayon, ikaw na ang boss ko. Ikaw ang bahala sa pamamaslang. Ako ang bahala sa paggastos at sa mga kalokohan. Haha, gaano ka ba katakot sa kamatayan? Nabanggit mo na ba na sinubukan mo ang iyong kakayahan? Sinubukan ko na. Muling buhay mula sa putol ng mga bahagi. Napakahusay ng kakayahang makabawi. Ayos lang yan. Matuto ka ng mas maraming kakayahan. Mula ngayon, ikaw na ang di matitinag na Diyos ng digmaan. Ah, mas mabuti na lang na huwag na. Masakit pa rin ang masaktan. Nasubukan mo na bang mamatay at muling mabuhay? Talagang medyo lampas na yon. Daan Dao Qingzong na dumating. Anong sirang espiritu ng ugat? Umalis ka na, sayang ang oras ko. Sa yugto ng pagbuo gamit ang kahoy na espiritu ng ugat. Magaling, binabati kita sa pagkakaroon ng karapatang makapasok sa loob. Kung may mga tanong ka pa sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Sa mga libreng oras natin, maglakad-lakad tayo ng mas madalas. Haha. CJ. Ang simple ng suot mo. Mukha namang walang pag-asa. Ilagay mo ang kamay dyan. Kung hindi pasok, wala nang balikan. Talagang kahit saan, walang pinipili. Lahat ng tao may paboritong paraan. Elder. Tingnan mo ulit ng mabuti. Ano pang tinitingnan mo, isa ka namang mababang uri, umalis ka na. Masyado ka ng matanda at malabo ang mata. Anong kakayahan ng mababang uri para umabot sa gold core? Sobrang kapal ng mukha. Bakit wala? Hindi ba't dahil lang sa pag-inom ng gamot? Ano bang dapat ipag-alala dyan? Kung ayaw mo, subukan mong makipagkumpara sa mga disipulo namin sa Gold Core, kaya mo ba? Bakit hindi? CJ, kung makakayanan mo ang 5 na atake, pasado ka. Kung magpapaangas ka at mamatay dito, hindi kami ang bahalang mag-ayos ng katawan mo. Nasa iyo na yan. Lene, huwag kang mag-alala, Ginoo. 3 galaw lang, matatapos ko na ang mga pretentious na basura na ito. May oras ka pang humingi ng tawad ngayon. Bingi ka ba sa nakaraang buhay mo? Ang dami mong sinasabi sa buhay na ito. Lene, naghahanap ka ng kamatayan. Lene, sino nang ang nagsasabi na mahina ako? Tingnan mo kung hindi kita mapapatay. Pero ayaw ko makipaglaro sa'yo. Imposible naman. Ngayon pa man humingi ng tawad, may konting buhay ka pa. Lene, ang pagiging mapagmataas ko lang kanina ay isang pagkakamali. Akala mo talaga na ang galing mo. Kaya't wala na akong magagawa kundi magpanggap na tahimik at gamitin ang kabaliwan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay gagamitin ko ang kabaliwan para mapaatras ka hanggang mawalan ka ng malay. Imposibleng mangyari yan. Hey, kahit ang mga disipulo mo na umiinom ng gamot ay hindi makalaban. Sa akin. Huwag ka nang magpahuli, batang hamo. Umalis ka na.
Ano ang tawag mo dyan na kalat-kalat na utos? Hindi ko alam kung siya nga ba. Alam ko lang may masamang mangyayari. Si Elder He ay sinisira ang pangalan ng sekta. Nang aapi sa mas maliit. Malabo na ang mata niya. May utos ang Panginoon na paalisin ang Dao King Zong. Tapos na, talagang tapos na. Karapat-dapat. Ikaw ay si Jian Kang. May kailangan ako. Sumama ka sa akin. Gusto ka ng Panginoon na makita. Kahalagahan ng mga babae sa mundo ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Talagang hindi maihahambing sa bituin ng asul. Napakaastig ng kanyang aura. Narito na ang tagapagtatag, dinala ko na. Talagang hindi ako nagkamali sa aking pakiramdam. 5 elementong espiritual. Ako si Yelinyon, tagapagtatag ng Dao King Sect. Hindi ko akalain na sa iyong murang edad ay makakaya mong maabot ang Jindan. Talagang pambihirang talento. Ang paggamit ng karaniwang paraan ay masyadong sayang para sa iyong kakayahan. Simula ngayon, sumama ka kay King Wan sa King Han Peak para mag-aral. Siya ang magtuturo sa iyo ng personal. Guro. Maraming salamat, Guro, mula kay Jian Kang. Ang guro ay nag-isa sa tuktok ng bundok sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, tayo lamang dalawa ang narito sa tuktok na ito. Pumili ka ng kahit anong lugar bilang iyong sagradong espasyo. Sa ganitong kalaking lugar, dalawa lang tayo. Ayos ka, leader. Ginagawa mo itong pagsubok para sa mga matatandang miyembro. Ang 5 elemento na nagiging isa ay isa sa mga pinakamataas na kasanayan ng ating sekta. Makakatulong ito sa iyo na kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento. Maging posible ring pagsamahin ang 5 elemento. At maglabas ng mas malakas na kapangyarihan. Nandito lang ako, nanonood. Kung may tanong ka, tawagan mo lang ako. Salamat, ate. Ang kaalaman mula sa modernong libro, dagdag pa ang mata ng langit. Sobrang simple lang nitong kasanayan na ito. Mas madali pa kaysa mag-practice ng mga tanong o gumawa ng test. Bumalik sa pagiging dalubhasa. Ang sobra na nitong kalokohan. Huwag kang masyadong magyayabang. Ang pagsasanay ay dapat ding isagawa sa pamamagitan ng aktwal na laban upang maunawaan ito ng lubos. Saktong-sakto ang mga bagong disipulo. Noong nakaraang linggo ay may 100 puntos. Ito ang pinakamababang kinakailangan sa puntos ng misyon. Ngayon, sumama ka sa akin sa mission hall para kumuha ng misyon at kumita ng puntos. Pagsasanay sa sarili. Sige, magandang ate. Hindi ko akalain na makakapaghalo ka pa sa amin kahit na ikaw ay may mababang kakayahan. Hindi ka karapat-dapat makipagtulungan sa mga senior sister mo, basura ka. Basura ako. Ano ka naman kung natalo mo ako? Siguradong tatanggihan pa nga ng basura ang tanggapan ng basura. Putang ina, nagkamali lang ako noong nakaraang beses. Maglalaro tayo ng sugal. Sa pamamagitan ng sariling lakas, papatay natin ang mga halimaw. Sino ang mas kaunti ang bilang? Sino man ang lumuhod sa pintuan at tumawag sa isa't isa ng 3 beses na lolo? Kaya tayo, sa totoo lang, wala akong talo sa pagkuha ng apo. Lanan. Malinaw na handa si Zhao Feng. Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Hehehe, sino ba ang hindi marunong magsalita ng malalaki? Maghintay ka lang, mababansot ang iyong dangal. Boss, samahan mo ako. Nandito na ako. Mga amulet at elixir. Siyempre, professional ang nurse at bombardier. Wow, ito na ba ang pera na kakayahan? Haha, hindi naman masyado ang mga tao sa zoo. Pero sapat ang pera. Tiyak na tutulungan ang boss na patayin ang batang iyon. Sobrang ingay.
Magpatuloy kayo. Nawalan tayo ng oras. Kung matalo tayo sa pustahan, kayo ang mananagot sa mga resulta. Pupunta ako kay JMJ. Dati, naiinggit ako sa'yo. Dahil makakasama mo ang magandang senior na kapwa-estudyante. Ngayon, wala na akong kahit kaunting inggit. Pakiramdam ko'y matapang, malamig, at hindi basta-basta matitinan. Magbibigay ako ng panalangin para sa'yo. Sige na, umalis na tayo. Para na rin sa ating kaligtasan, bumili ka pa ng ilang espesyal na bagay. Kapag delikado na ang buhay ko, saka lang ako gagalaw. Sa ibang pagkakataon, nakasalalay na sa kakayahan ko. Walang problema, ate. Hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Simulan na para makita ng gago kung ano ang kahusayan. Ayos lang. Punuin ang mga depensa. Ilabas ang mga gamot sa tabi. Ilagay ang mga pagsabog sa kanang kamay. Sige, parang hindi ko sinabi. Dito ka na agad. Mataba. Hahawakan ko ang iyong katawan para mapatay ka. CJ. Subukan inyo ang bago kong galaw. Sunog na dragon. Mataba. Nakuha ko. Hehe. Ang hirap naman. Nandito ang nakatatandang kapatid para tumulong sa inyo. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Mga walang hiya. Lene. Nakuha mo ba yung espesyal na gamot na pinabili ko? Gawin ang bagay na ito, gaano karami ang kailangan, ayos lang. Ayos lang kung gusto nila maging pang-anim. Kaya't imbitahan natin sila sa isang party. Sige na. Halika, mga kapatid, tikman nyo ito. Hampas ng hangin, nagliliparan ang ulap. Anong bagay ito, ang bango? Ang init. Bakit ang init-init dito sa gubat? Ang epekto ng gamot na ito ay sobrang lakas. Jiankang, naglagay ka ng gamot. Ito ay tinatawag na huwag magtiwala sa kaaway. Sino ba ang nag-udyok sa inyo na maghanap ng murang presyo? Lene. Talagang nakakatuwa si Jiankang. Panahon na para sa atin na anihin ang mataba. Kunin mo ang aking kayamanan, ngayon ay kasama na ang interes. Kainin mo ang aking superpower na bomba. A few moments later. Genje, nakakuha tayo ng kabuang 15 wolf demons. Dapat ay tiyak na yon. Zhao Shixiong, gising na. Huwag ka nang humawak, panahon na para mag-ayos ng mga bayarin. Hintayin mo akong makabawi, tiyak na papatayin kita. Iyan ay tungkol sa hinaharap. Naalala mo pa ang pustahan? Sa harap ng Daking Zong, 3 beses, lolo. Sige na. Jiankang, ang tindi mo. Anong nangyayari? Anong klaseng bagay ito? May mali. Bakit may mga halimaw na nasa huli ng yuaning dito sa labas?
Ah, nasa huli ng Yuanying. Tumakbo na. Ay, Jiang Kangzu, umaasa akong makaalis kayo agad. Hindi ito kayang harapin ng mga ito. Hindi pwede, kontrolado ng iba ang apoy na ito na leon na may mabangis na main. Sister, mukhang hindi ka kakayanin maglaban ng mag-isa laban sa dalawa. Pero hindi ko kayo pwedeng pabayaan na mamatay. Umalis ka na agad. Hindi ko nakasanayan ng iwan ang mga babae habang tumatakbo. Batay sa aking karanasan. Ito ang isang magandang pagkakataon para sa misyon. Hindi pwedeng umalis. Ikaw. Jenje, hindi mo kailangan. Kailangan ko nga eh. Paano ako makakalusot kung sinarado mo ang daan? Ate, ikaw ang pangunahing atake, ako at si Pangit ang nasa gilid. Anong mga lihim na yaman meron si Pangit? Ihagis mo lang. Sige, ako ang magiging harapang hadlang. Kayo na ang bahala sa sitwasyon. Gagawin ko rin ang lahat. Saktong makikita ko rin ang 5 elemento na natutunan ko. Kung gaano ito kalakas. Ice Heart Slash. Tanggapin mo ang aking pinabuting bersyon ng 1000-year kill. Limang elemento, nag-isa, Golden Dragon Break. Sa wakas, natapos na. 3 taon na akong nagmamalaki sa alaga kong ito. Huwag maging kampante. Nakalimutan mo na bang sinabi ko na ito ay kontrolado? Kahanga-hanga, hindi ko inasahan. Ang aking alaga. Namatay dahil sa inyong dalawa. Jen, siya. Siya rin. Tama ka, katulad namin. Basta't maglabas lang ng lakas ang mga may yuan energy, makakaramdam sila sa isa't isa. Nagmamalasakit sa isa't isa. Ito ang kanilang ugnayan. Lenwe, huwag mag-alala, nandito ako, walang problema. Hindi ko inakalang nasa yugto pa lang ng Yuan Infant ang may Yuan energy. Hindi ito madali. Malalaki ang loob ng mga tao sa Valley of Demonic Flames. Nangangahas silang maghasik ng gulo sa teritoryo ng Dao King Sect. Lenwe, ang pagdating ko ay karangalan para sa inyo. Ngunit naglakas loob kayong patayin ang aking alaga. Naghahanap ng kamatayan, ulan ng dugo para sa mga bulaklak. Hindi maganda. Wala nang ibang paraan kundi yon. Bakit hindi ito gumagana? Ako na. Golden Bell Technique. Ibigay mo ang buhay mo. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Anong klase itong mga bagay mula sa impyerno? Kunin mo ang buhay ko. Ano man pa ang dahilan. Putulin na natin. Sobrang tamad nitong kakayahan. Walang katapos-tapong paulit-ulit. Nagsawa na tayo sa una. Kung magpapatuloy tayo, mauubos tayo dito. Anong gagawin natin ngayon? Anong nangyayari? Baka naman tinutulungan ako ng langit. Hahaha. Dahil sa tapat na tanong mo.
Sasabihin ko sa inyo ng may awa. Ang mga labi ng orihinal na kapangyarihan ay natagpuan na ng mga tauhan ko. Ano? Haha, nandyan na. Nandyan lang. Sayang, hindi kayo nakapasok. Dito na kayo maging aking sustansya. Jenkang, mabilis, umiwas ka. Ay. Eight. Ate, okay ka lang ba? Aalisin kita ngayon. Hindi na, napakataas ng iyong talento. 你的天赋那么高， Hindi ka dapat mamatay dito. Huling tulong na ibibigay ko sa inyo. 最后帮你们一把， Gagamitin ko ang natitirang lakas ko para magtagal hanggat maaari. 尽可能拖延一下。 Eight. Haha. Napaka-emosyonan ng pagkakaibigan na ito. Kung ganito ka ayaw mong magpaalam. Sige, sabay na tayong mamatay. Hurry up and go. Jenje, kayang-kaya niyan. Aalis ako para maghanap ng tulong at ililigtas ka. Ah, ikaw. Sister, matibay ang likod ko. Hindi kita babagsak. Jenkang, hindi ba't parang naglalakad ka sa bitag sa pagtakbo mo sa mga labi? 我吗？ Sister, huwag mag-alala. Mas mabuti ang malabo ang tubig para makapanghuli ng isda. Kahit na delikado. Pero ang daming kayamanan sa loob, hindi tayo magiging sentro ng atensyon. Maaari pa tayong makapagpahinga doon. Kung swertehin, baka tumaas pa ang lakas natin. Gusto mong agawin ang maliit na batang ito. Tingnan mo, hindi ko muna papalitan ng dugo ang katawan mo. Sumubok na pumasok sa teritoryo ng aking demonyong paaralan. Nangahas ka. Ay. CJ. Ikaw si Jenkang, tama ba? Sisiguraduhin kong kukunin ang iyong kaluluwa at gagawin kang ilaw sa langit. Hindi maganda, may aray dito. 这吧， Jenkang, nakabawi ako ng kaunting espiritual na lakas. Makatutulong akong harapin ang ilang bahagi ng kidlat. Hanapin mo ang tamang pagkakataon at tumakbo ng sabay-sabay. Ito ang orihinal na enerhiya ng unang mundo. Tataas pa ang halaga nito. May kasama pang solusyon. Hindi na kailangan, ate. May paraan ako. Magpaka-relax ka lang habang nag-aalaga ako sa'yo. Iwan mo sa akin ang lahat. Nagawa na. Paano mo nalaman ang solusyon? 解这法， Magbasa ng marami at manood ng balita. Bawasan ang merienda at matulog ng maaga. Talagang magaling ang mga aral ng nakatatandang kapatid. Kahit ang mga senior na matapang ay natatawa pa rin. Talagang masaya ang mga araw na nandito siya. 还真是挺好的。 Sister Shai. Hala, masama ang mata kapag pawis. 新眼睛就不好了。 Salamat, sister. Ang relic na ito ay medyo mainit, ha ha ha. Matagal na rin, sa wakas nakatagpo na tayo ng quest para sa Yuanwu. Hindi ko lang alam kung ano ang gantimpala sa pagkakataong ito. Pero nasaan ang dragon? Hindi naman ito nagtatago sa likod ng pinto para bigyan ako ng ambush, di ba?
Bakit lahat sila ay mga yuanying? Mag-ingat ka. Ang bilis. 速度好快， Ang kahinaan ng maliit na dragon ay ang kabaligtaran ng kanyang kaliskis. Medyo mahirap. Pero hindi pa siya tunay na dragon. 不是真龙 Kahit na 7 pulgada, pareho lang. 也一样。 Lahat ng elemento ay nagiging isa, ang asul na dragon ay sumisira. Sumpay ng mga tao. Mamatay. Pasensya na. Magagawa kong maghiwalay ng anyo. Nagawa na. 8. Pwede ka nang lumabas. Lanan. Magaling. Lalong lumalakas ka na. Kasuklam-suklam na tao. Kahit mamatay pa. Hindi kita papayagang makaligtas. 你好过， Hindi maganda. Hindi pa rin siya totally namatay. Sister, hindi ka ba? 你们 Xiao Kang. Ang init ko. 好热， Anong nangyayari? 情况？ Kalma lang, sister. 冷静， Nainom mo ang laso ng hayop na yon. Marahil may lunas sa likod ng pinto. 在门后有解药。 Sama ako, samahan kita sa paghahanap ng lunas. Ano ito? 这是什么东西？ Ito ay espesyal na katawan. 特殊体质， Langit na katawan. 霸体， Mukhang napakaastig. 牛逼！ Kahit na may lason. 也好。 Kung ikaw ang dahilan, 的话， handa akong gawin ito. 情愿。 Ate, ikaw. Ate, pasensya na. 对不起，我 Ako ang may kagustuhan. Dahil ako'y nahulog sa'yo. 我心悦于你， Siyempre, ako rin. 我也 Ito ay dahil sa makapangyarihang katawan ng langit na nakuha ko. Walang kasalanan dito. Walang kasalanan sa iyo mula nang tumakas ka sa likod ko. 命时 Pinili kita. 得你了。 Ang sama ng loob, sobrang tapat pa naman ni ate sa akin. 坦诚， Hindi ako lihim ng mundong ito. Mas mabuting sabihin kay ate. Anong? Naku, may bagong halimaw na lumitaw. 有新的妖兽出现了， Hindi, ate. 师姐， May lumitaw na yaman. Ano pang hinihintay natin? Ang kayamanan ay hindi dapat mapasakamay ng mga demonyo. At tinatawag mo pa akong nakatatandang kapatid. 姐呢？ Hindi naman ito masyadong 这 kaakit-akit. 样有情趣。 Nahiya ka na ba? 啊 Yen eh, sa wakas ay nakabawi na tayo. 扳回一城了。 Samantalahin mo habang hindi pa dumarating ang mga demonyo. Mabilis, kunin mo ang kayamanan. Lanan. Pasensya na. Akin to. Pero kayong mga hayop na ito, 男女， naghahanap pa ng mukha sa harap 现在 ko. 老子面前，都 Sugod. 跟老子上！
Gawing pira-piraso sila bago kunin ang yaman. Lene. Naku, talagang matapang ka ah. 真敢啊！ Sige, tingnan natin kung sino ang magpuputol sa sino. 谁剁谁？ Langit, katawan ng makapangyarihan. 题 Buksan. Ganito, hindi pa ako nag-warm up ng mabilis ah. 这身快呢？ Bakit ang lakas ng batang ito? 这怎么这么强？ Hahaha. Anong pakialam kung marami sila? Pumutok ang Inferno Dragon. Huwag kang harang. Xiao Kang. Mabilis ang laban tayo. Putang ina, sigurado may swerte tong batang to. 体育 Kung magpapahuli pa tayo, talo na tayo. 无疑。 Aalis ako para kunin ang kayamanan. Kayo, mag-self-destruct para mapigilan siya. Para sa mga matatanda. Nag-enjoy ng sobra. Jian Kang, bilisan mo at kunin ang kayamanan. Ako na ang bahala dito. Sister, ang ganda at astig mo talaga. Sa mga kritikal na sandali, lagi mo akong pinoprotektahan. Saige, sister. Tiyak na uwi siyang walang dala. 手而归。 Walang makakakuha ng Yuan Energy. 休想！ Ah, ang kamay ko. 我的手！ Kailangan mabilis ang kamay. Kailangan maganda ang postura. Kitang-kita na hindi ka nag-agawa ng pagkain sa paaralan. Nakuha ko na. Mamatay ka. 给我死！ Wow, may kasama pang regalo. 居然还有附赠礼物！ Pagsasagawa ng alchemy at paggawa ng kagamitan. Siyang dalubhasa ay makakapag-alis ng lahat. Talagang napakalakas ng kakayahang ito. 一天了吧？ Diretso mula sa simula ng Yuanying hanggang sa rurok ng Yuanying. Tunay na ang pagkuha ng Yuan Energy ang pinakamabilis na paraan para lumakas. Nakakainis talaga. 可恶啊！ Ang Yuan Energy na pinaghintay-hintay ko ay naagaw mo pa. 被你抢了去！ Lene. Jian Kang, di ba? Ito ang pinilit mo ako. 我的， Ginoong Yichen. Huwag, ayokong mamatay. 我不想死！ Ginoo, pakiusap, palayain niyo ako. May silbi pa ako. Maaari akong maglingkod sa inyo. Hahaha. Simula ng pagbabago ng espiritu. Napakagandang kapangyarihan. 力量啊！ Ang enerhiyang hindi ko makuha. Huwag mong isipin na makakaligtas ka. 活着带走！ Halika, tingnan natin kung sino ang magdadala sa kanlurang langit. 谁上西天？ Ah, mamatay ka na. 受死吧！ Lene. Ganito mo lang pinaglalaruan ang dugo. Ito ba ay para bang itinuturing mo ang sarili mong power bank? O kaya'y mababang kalidad? Tama, hindi ba kayang i-refine ang bagong unit? 不是能练吗？ Ang tao ay isa ring enerhiya. Kailangan kitang ayusin ng maayos. 你才行。 Hunyuan Gold Cauldron. 蜻蜓， Bumangon. Ah, hindi maganda. 不好！ Ano ito? 东西， Palayain mo ako. Humarap ka na, gusto mo pang lumabas. 出去！ Anong pinapangarap mo sa araw-araw? Nagsimula na si Xiao Dingding. 开工了！ Sobrang galing sa pagluluto. Lutuing. Ah, hindi. Hindi ito possible. Ako ay nasa yugto ng pagbabago ng espiritu. Ano naman kung nasa yugto ng pagbabago ng espiritu? Kailangan din namang sumunod at maging materyales, di ba? Jinlu. Jinfu. Ah. Sumabog. Ayos na walang side effects. 无副作用， Pinapataas ang kakayahan. Maaari ring buhayin ang dugo. Mukhang hindi naman walang silbi si Yichen. 那也不是一无是处吧？ Namamatay ng may dahilan. 锁 Ah, anong nangyayari? Ang pakiramdam na ito. Kailangan bang bumalik?
Chef, bakit ang bilis naman ito? 这次怎么这么快？ Wala pang palatandaan. Buksan ang kapangyarihan ng 5 elemento. Kainis, gusto akong paalisin. 想送我走？ Hindi ganun kadali. O Diyos, bigyan mo ako ng lakas. 给我顶住！ 星子， Ikaw. King Wan, hindi ako tao ng mundong 这 ito. 个世界的人， Ang puwersang ito ay pilit akong ibabalik. 一直把我送回去。 Tama, bigyan mo ako ng isang piraso ng bituin na mineral. Kahit na ikaw ay Diyos. Kailangan kong mag-iwan ng kahit anong bagay. Ihalo mo ito sa akin. Sa ganitong paraan, maaari kitang matagpuan muli. 抱你 Hintayin mo ako. Hayop. Ayaw kong hanapin mo ako. 找我， Balang araw si Jiang Kang. 总有一天 Ako mismo ang sirain ang mundo. 评价。 Pupuntahan kita sa mundo mo.